Ayan o, grabe, hindi kayo makakatawi dito. Ngayong araw nga ay mag-jamming kami with Daitenyong Gala at ang kanyang OBR, of course. Kasama natin si Mike Farmers TV. At marami nga kaming daladalang snack ngayon at dinagdagan ko na lang din dahil merong dalang kape, numin at kung ano-ano pa. Itong dalawa kong kasama ang makaka-jamming natin sa ating adventure ngayon. Sinamantala ko na nga rin ang pagkakataon para tanungin sila paano ba sila nagsimula at ano ang masasabi nila. Sa YouTube. After ng YouTube, nag-meta tayo. Sila talaga yung mga legit na vlog lang talaga. Ako po gala lang eh. Gala, pero brother. Pandemic, kailan ba yung pandemic nag-start? 2021? 2020. Ayan, 2020. Tapos kahigpitan kasi nun. Tapos, nung time na takot pa yung tao lumabas. Lumabas, oh. Ikaw lumabas ka na. Simula nga lang daw ang kanilang vlogging nung pandemic. Lakas ng loob at kapal na mukha ang puhunan. Tapos ikaw may drone. Pagdala ko ng drone shot, so yung drone niya ginagamit ko. Nagkapatuloy ako sa kanya. Ganun lang. Hindi ka nahihiya nun? Hindi ko nahihiya. Kapag magpa-vlogger ka, dapat makapal ang mukha mo. Inalam ko na rin nga kung paano nagkaroon ng break ang kanilang vlogging live. Pangalan siya ng resort. Kasi itong resort na ito, parang nag-invite siya sa akin. Invite sana kita sa farm, magsama ka ng ilang kasama mo. Tapos, nagulat ako nun kasi first time na nag-invite yun. Tapos, after ng invite lang yun, pagkatapos ko nag-content, nag-viral yung pictures na yung in-upload ko. Tapos, may binigay siya sa akin. Tapos? Drone yung binigay niya sa akin. Wow! Yung yung una kong drone, bali tatlo na kasi yung drone ko ngayon. Yung pinakauna yun yung, doon nagtuloy-tuloy, tumas yung mga views ko nun. Ako naman, pero kami kabalitar niyo sa amin. Hindi ako mag-travel, pero hindi natin trend yung mga travel. Kung meron mga views, pero kunti, mas madalas, puro mga kalukuhan. Yun ang mas gustong panoorin ng tao. Basta lahat kalukuhan talaga. Pero hindi yung mga travel na gusto mo, yun sana yung panoorin ng tao. Kaya Ilang minuto nga ay dumating na rin si Ma'am Michelle at handang-handa na nga ang aming mga kinakailangan. Kaunting briefing lang at hindi nga ganun kaganda yung panahon, pero dumiretso pa rin kami. Sa totoo lang, ni isa sa amin ay hindi pa nakarating dun sa pupuntahan namin. Pero dahil handang-handa naman na ang lahat. Nasaan ang kaldero, bro? Meron doon. Merong kaldero. Pagawa ko ng farm kasi mapunta tayo. Tindi. Yun ang gusto ko sa'yo. May sarili kang farm. Ang hirap mag-isip ng ulam. Let's go! Nahihirapan ng araw sa Eloy kung anong lulutuin. Masaya nga ang biyahe pero nang biglang... So, yun lang. Medyo minalas yata tayo ng konti. Woo! Ayan o. Hindi kayo makakadaan. Daming bit-bit o. Kasi syempre mas importante yung safe. Ayan o. Desisyon! Ayan o. Grabe. Hindi kayo makakatawi dito. Kaya, yan. Doon na lang kami sa iba. Kahit yung gilid o. Ayan. Ito po yung pati puno dito eh. Pero di mo rin na-expect, no? Hindi. May balat talaga tong si Mike. Tol, double time na tayo din kasi yung parang yung dulo. At sinabihan ko na nga lang sila na baka yung kabila umapaw na rin. So ayun, di na nga kami tumuloy. Kasi grabe. Kaya sa San Lorenzo na inaantay lang namin yung isa. Ano tol, kumusta? Ang lamig. Time check, it's 5:51. 5:51. So yan. Imbis kasing nasa bahay, kontento. Imbis nagatulog. So after nga ilang minuto ay nakarating na rin kami sa San Lorenzo. Napaka-ulan. So yun nakarating lang namin at talaga wala nang tinira. Ano Jeff, kumusta? Hindi ko alam kung sumasayo ako, nanginginig ako. Basa-basa lahat May ano ka ba? May panglamig ka nun? Meron naman tol. Ay ano? Kitang-kita naman sa helmet, sa damit. Diego, madulas mga tol. Yan. Ano ba putahin natin dyan? Ano? Hindi ko din alam. Bihis muna tayo at pambihira, basang-basa mo. Nasa taas yung gripo. Isang masarap na mixed veggie nga pala ang niluluto ni Miss Eloy. Si Eloisa nga pala mga tol, ang inspirasyon ni Daitenyong Gala. Yan, kakain muna po kami. May mixed veggie 8 kaming umalis, 4 kaming natira. Habang kami nga'y bundat na bundat sa pangwalong pagkain na kami apat lang, nagkwentuhan na lang kami tungkol sa logo niya. Makalipas nga ang ilang minuto ay nagsettle na rin kami ng aming tutulugan. Habang sila ay nagsasetup, na-discover ko na sila pala yung mga hikers. Meron silang dalang hammock, hindi ko na lang sa inyo na ipakita ang iba, pero kompleto sila ng mga kagamitan. Nakakabilib ang bonding na ito. Kahit first time ko pa lang silang nakasama, ay naramdaman ko talagang welcome na welcome naman ako sa kanila. Parang tatlong palapag yung kanila
kanilang inilatag na hammock. At ako, palibhasa walang ganon, lalatag na lang ako sa ilalim. Ang galing kasi ready sila kahit saan abutan. Na-realize ko na ang sarap pala ng mga ginagawa nila. Ang sarap pala ng free time, yung adventure na wala kang iniisip na marami ka pa palang gagawin. Yung tinatawag na work-life balance, alam mo ba yon? Medyo hindi kasi natin talaga nararanasan. Habang nagpapaantok ay nagkikwentuhan kami tungkol sa kanilang mga adventure. Yan nga raw yung ginagamit nila kapag matutulog. Isang parang malaking medyas na dun ka matutulog sa loob. Yun na yun, hindi ko alam talaga ang tawag dyan. Nakakaaliw dahil yung mga binabanggit nila ay talagang hindi ko pa na-experience. At mukhang sa mga oras na to, nararamdaman ko parang gusto ko na rin. Parang gusto ko na rin mag-hiking at magpunta sa mga lugar na hindi ko pa napupuntahan. But unfortunately, na-realize ko, oras nga pala ang kailangan. Mas higit pa sa pera na pwede mong gawa ng paraan. At natulog na nga rin kami at bukas naman.